Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong pinakamadikit, malapit ho kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Walang iba ho kundi si Senador Bongo. Alam niyo naman ho mga kababayan kung paano ho nakilala ho si Senador Bongo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakakilala ho ito dahil wala hong ibang ginawa ito kung di ho bumuntot kay Digong. Naalala niyo ba ho mga kababayan itong si Senador Bongo noong 2016 nung nanalo ho si dating President Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Kahit saan ho talagang ma-interview si Digong, talagang nakikita ho si Bongo sa likod, sa tagilid. Sa tagiliran ni Digong, sa likod ni Digong, talagang lagi hong hahagip ho ng camera eh. Marami nga nang tatanong ng mga panahon, sino ba yun? Bakit ba lagi na lang ho nakikita itong taong ito kapag ini-interview si Digong sa mainstream media or sa social media? Hanggang sa tumakbo na ho si Bongo noong 2019. At nanalo na ho bilang senador. Sa makatuwid, mga kababayan, ito ho si Senador Bongo, nanalo lang naman ho talaga ito dahil kay Digong. Hindi naman dahil siya sa sarilit karakter niya, hindi ho. Nanalo ho ito dahil kay Digong. Nakakilala ho siya dahil kay Digong. At ito ho si Senador Bongo, bago ho nakilala noong 2016, Luzon, Visayas, Mindanao, nabuntot ho kay Digong, nung siya ay presidente. Mayor pa lang itong si Digong, vice mayor pa lang, talagang kasama niya na ito. Lagi na ho talaga nakabuntot, nakasubaybay ho ito mga kababayan. Kahit nga senador na ito noong 2019 kapag si Digong ay lumilipad sa kanyang chopper, nandoon pa rin ito. Kahit senador na. So, sigurado mga kababayan, ito hong si Senador Bongo, marami talagang alam ito. Kung siguro magkakaroon ng diary si Digong sa kanyang buhay, malamang itong si Senador Bongo mistulang mistulang diary ni Digong ito, na kapag binuklat mo, nandoon ho ang buong buhay ni Digong, mababasa nyo ho sa pagkatao ho ni Senador Bongo. Kaya nga dawit din ho ito sa war on drugs, extrajudicial killing, at napapabalita na posibilidad hong mababaan din ho ng warrant o pares ho ng ICC. According ho kay dating Senador Antonio Trillanes, itong bago ho magtapos ang Disyembre or sa unang quarter ho ng taon ng 2026. Kasama raw ho ito sa mabibigyan ho, mabababaan ho ng ICC ng warrant to. Pare sila ho dalawa ni Senador Bato de la Rosa. Excuse me. Ngayon mga kababayan, mga kanalays, naalala nyo ho nung si Senador Bongo ay nasa Blue Ribbon Committee at kinakausap, ini-interrogate ho itong mga resource person or mga may kinalaman sa anomalyang flood control. Ay sabi niya pa nga doon kahit daw pamilya niya, kahit daw kamag-anak niya, handa niya mismo sariling kasuhan kapag nasangkot ho rito sa flood control. Kilala ho ito si Senador Bongo, mga kababayan, na napakamalumanay magsalita. Nakakala mo lang kabahid-bahid. Mahilig din ho sa ito, paimbabaw ho itong taong ito. Paimbabaw. Bakit ito paimbabaw? Ito yung style charity vlogger. Parang hindi ho senador. Yung charity vlogger, walang problema, content nila yun. Ito ho, lahat ho ng pinakikita niyang kabutihan ho, pag nasa kalsada siya, inilalive niya. Nilalive niya lahat yan. Alimbawa, may bata, ililibre siya ng ice cream. Excuse me. Alimbawa, may bata, ililibre niya ng ice cream. Kwek-kwek, fishball.
At kahit ano pa, ilalive niya yan. Pati ho yung kanyang pagpasok sa simbahan, nagdarasal siyang ganon. Pinopost niya yan. Lahat ho, para bang lagi na lang ho niyang pinakikita sa taong bayan na siya'y mabuting tao. Ganon ho yan. Lahat. Lahat ho ng ginagawa niyang pagbibigay ng uubusin niya yung banana Q na nagtitinda ng banana Q. Lahat. Magbibigay siya ng bola sa bata. Bibili ng uubusin niya yung pugo nung nagtindero ng pugo. Lalive niya yan. O ito mga kababayan, kung naaalala ninyo, ito raw Diskaya ay magte-tell all. Ha? At according ho dun sa kanyang abogado ng Diskaya, ay gagawa ho ng bagong affidavit itong mag-asawang Diskaya. At sasabihin na ho ang kung sino ang pinaka taong maimpluwensya, makapangyarihan. Ha? Maimpluwensya, kilala, makapangyarihan tao na talagang architect daw dito sa maanumalyang flood control. Ha? Nako, ngayon mga kababayan, eto hong si Sek Boyeng Rimulya, may ginawa hong pag-interview sa kanya ho, itong si Pinky Web, host ho, news anchor ho, dyan sa Billionaire News Channel. Ha? Na kung saan, ewan ko kung nadulas ba ito si Boyeng o talagang sinadya niya para malaman ho ng taong bayan. Parang 50-50 tuloy ako sa ICI kung dapat bang i-live stream or ilihim na lang muna kung anong mga napag-uusapan diyan para hindi mapaghanda ho ang mga nasasangkot. Kasi ang nangyayari sa House hindi lumalabas pangalan ni Bongo sa pag-i-interview ng pag-iimbestiga ng House of Representatives. Sa Senate hindi siya nababanggit although nabanggit yung kanyang pamilya. Sabi niya pa nga, handa siyang kasuhan ng kanyang kamag-anak. Hindi niya nga sinabing mismong pamilya niya kapag ba involved ang kapatid mo, tatay mo, ang tawag mo kamag-anak. Ewan ko bakit din niya sinabing pamilya niya. Yun ang sabi niya kapag ka-involved ang aking kamag-anak, handa akong kasuhan sila. Tagaw akong kasuhan sila. Ako mismo magkakaso. Yun ang sabi niya. Matindi rin ang sales talk, ano? Hindi niya sinabing pamilya. Iba kasi ang kamag-anak sa pamilya, Di ba? Pwede mo bang tawaging kamag-anak mo ang tatay at ano mo? Kapatid mo, tawag mo kamag-anak. Siyempre pamilya mo yan, di ba? Ewan ko bakit parang napapaso siyang banggiting pamilya niya. Okay, ito mga kababayan. Inuulit ko lang po. Kaya ako 50-50 sa ginagawang pag-iimbestiga ng ICI kung dapat ba i-live o ilihim muna. Para ho hindi ho mapaghandaan ang mga nababanggit ho dyan. Hindi makapaghanda ho yung mga nababanggit kung ano mga gagawin ho nila. Kasi lumalabas, ang dami hong nababanggit. Parang lumalakas ang loob ng mga resource person na banggitin sa ICI yung mga taong talagang sangkot dito. Dahil hindi ho natitelevise. Kita niyo sa Blue Ribbon Committee, hindi na pinatin si Jinggoy tsaka si Villanueva. Pakinggan ho natin ito si Sek Boyeng, ginawang pag-interview ni Pink Web sa Billionaire News Channel. Nila, o kaya minsan sila mismo, Ito lang natin. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stopped talking. Sino ba ang kanilang
Kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with the CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pingy. We will still pursue cases naman in court. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Sa tingin ho ni bagong ombudsman, Boying Crispin Remulla, ang pinoprotektahan ho ng mag-asawang Diskaya, ito hong si Senador Bongo. Na kung saan ito rin daw mag-asawang Diskaya, umaasa ho na hindi sila makulong. Grabe. Mga kababayan, lumalabas sa investigasyon itong si Bongo at ang kanyang pamilya. At mukhang ito yata ang tinutukoy ng mag-asawang Diskaya at kanyang abogado na kung saan iti-tell all. At gagawa ng bagong apidabit at babanggitin na kung sino daw ho talaga ang kilalang tao, maimpluwensya, na sangkot talaga rito sa anomalyang flood control issue, scandal. Kasi mga kababayan, ulitin lang ho natin. Inamin ho ng mag-asawang Diskaya na nagsimula ang kanilang engagement makatanggap ng malalaking proyekto noong taon ho ng 2016 sa DPWH. At noong 2016, pagkapanalo ni Digong, si Mark Villar ho ang kauna-unahang ipinwesto niya hong tao sa ahensya ng gobyerno. Diyan ho sa DPWH bilang kalihim sekretary. At inamin din ho ni District Engineer ng Bulacan Alcantara na inappoint siya ni Mark Villar bilang District Engineer. At itong dating si Undersecretary ng DPWH, si Bernardo, inamin niya na inappoint din siya ni Mark Villar noong 2016 bilang Undersecretary. So lumalabas, itong mga ito, sangkot sa maanumalyang flood control, naghasik ho ng lagim sa panahon ho ni Mark Villar noong 2016 na inappoint naman ho ni Digong. Pakinggan pa ho natin itong balitang ito. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will... Ito rin pala yun. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Secretary ng DPWH na si Dizon. About kay Bongo. Ombudsman Boying kahapon. Usap kami. Nag-withdraw? Hindi ko alam kung nagulat siya. Pero he was not happy. No? Alam mo naman si Ombudsman. Fiery yun. So kailangan ano tayo. Kailangan kung saan tayo dadali ng ebidensya. Nagsisimula na kami ngayon. Thank you. Ombudsman Boying kahapon. Ayan mga kababayan, nagulat daw ho si Sec Boying Remulla. Nang lumabas ho ang pangalan ho ni Senador Bongo sa investigasyon. Thus in DPW Secretary Vince Dizon said they have started looking into probable connection between Senator Bongo and the Diskaya couple. Nako po.
Eh, syempre, kapag lumabas na sa investigasyon, itong si Bongo, sino pa ba kasunod dyan? Kikilos ba yan, si Bongo, na walang mas mataas sa kanya? Inuulit ko, mga kababayan, si Digong ang nag-appoint kay Mark Villar noong 2016 bilang kalihim sekretary ng DPWH. Si Mark Villar naman ang nagbigay ng posisyon bilang district engineer kay Alcantara. Si Mark Villar din ang pwesto kay undersecretary ng DPWH. Kumbaga sa kanyang panunungkulan itong si Bernardo. Panahon ho ni Mark Villar. Tapos si Bongo nasasangkot ngayon. Ay, ayoko namang sabihing bagman, no? Baka bagman ni Digong si Bongo. Nako. Naloko na. Sa tingin nyo ba bilang presidente, si Digong makikipag-ugna kung sakaling kukuha siya ng kickback, dedirekta ba yan dedirekta ba yan sa mga kilalang kontraktor tulad ng Diskaya? Aba, syempre hindi. Presidente ka. Parang ang pangit naman, parang obvious naman. Anong gagawin mo? Diba? Anong gagawin mo? Kukuha ka ng tulay. Yun yung middleman. Yun yung bagman. Diba? Naku po, naloko na. Parang lumalabas. Etong si mag-asawang Diskaya, kaya ayaw na yata makipag-ugnayan, may pag-cooperate sa ICI, bukod sa kakasuhan din naman kami. Ba't pa kami iingay, magbubulgar dyan na mga nalalaman namin. At mukhang hindi yata nila kayang talunin, tablahin, kalabanin, ikanta itong si Bongo. Mukhang natatakot sila. Pero mukhang may iba pang kumakanta, no? Okay, mga kababayan, kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.